Magandang araw mga bata. Ako si Teacher Bianca, ang inyong teacher ngayong araw. Kumusta kayo mga bata? Mabuti naman kung ganun. Maaari bang tumayo ang lahat para sa ating panalangin? Panginoong Yesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng pagkakataon upang matuto. Bigyan niyo po ng lakas ang aming mga guro na silang maghahatid sa amin ng mga kaalaman. At nawa po ay tulungan niyo kami ng aking mga kamag-aral na maunawaan ng mabuti ang aralin ngayon. Patuloy po kayong maghari sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin. Amen. Maaari nang umupo. Meron bang lumipan sa ating klase ngayong araw? Magaling at wala. Bago tayong magsimula sa ating bagong talakayin, maaari niyo bang basahin ang mga alituntunin sa loob ng ating silid-aralan? Una, huwag mag-ingay. Pangalawa, makinig sa guro. Pangatlo, umupo ng maayos. Pang-apat, sumunod sa mga panuto. Naintindihan ba mga bata? Meron bang nakakaalala sa ating tinalakay noong nakaraang araw? Tama, ang ating tinalakay ay tungkol sa pangalan. Sa pangalan ng tao, hayop, bagay, lugar, at pangyayari. Ngayon ay basahin ang panuto. Tukuyin kung ang pangalan ay ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar, at pangyayari. Ano ang nasa unang larawan? Aso. Ang aso ay pangalan ng hayop. Sa pangalawang larawan naman ay tama, nanay. Nanay ay pangalan ng tao. Sa pangatlong larawan naman ay simbahan. Ang simbahan ay pangalan ng tama, pangalan ng lugar. Ang pang-apat na larawan naman ay mga lapis. Ang lapis ay pangalan ng bagay. Ang panglimang larawan naman ay Pasko. Ang Pasko ay pangalan ng pangyayari. Mga bata, meron akong isang kahon dito. Gusto nyo bang malaman kung ano ang laman ng kahong ito? Bago ko ipakita ang laman nito, ay hulaan muna ninyo kung ano ito. Tama, isa itong manika. Mga bata, meron din ba kayong manika? Masaya bang maglaro ng manika? Mabuti naman kung ganun. Ang manikang ito ay may kinalaman sa ating babasahing kwento ngayon na pinamagatang ang paboritong laruan ni Mimi. Basahin natin ito ng sabay-sabay. Ang paboritong laruan ni Mimi. Paborito ni Mimi ang manikang binili ni nanay. Mahaba ang buhok nito. Ang laso nito ay kulay pula. Bilog ang mga mata. Makapal din ang kilay. Maganda ang damit nito. Masaya si Mimi sa tuwing naglalaro siya ng manika. Ano ang pamagat ng kwentong ating binasa? Tama, ang paboritong laruan ni Mimi. Ano ang paboritong laruan ni Mimi? Magaling! Isang manika.
Anong mga salitang naglalarawan sa manika ni Mimi? Maaari niyo bang basahin ang mga pangungusap? Basahin ang mga salitang may salungguhi. Ang salitang mahaba, pula, bilog, makapal at maganda ay mga halimbawa ng salitang naglalarawan o tinatawag na pang-uri. Ngayon ay alamin natin kung ano ang pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang naglalarawan sa ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ito ay maaring bilang, katangian, hugis, sukat, kulay ng isang tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Halimbawa, si Chelsea ay maganda. Si Chelsea ang pangalan. Ang maganda naman ay ang pang-uri. Malusog ang aso. Ang aso ay ang pangalan. Ang malusog naman ang pang-uri. Ano ang inyong nakikita mga bata? Tama, kalamansi. Ngayon ay bilangin natin ang mga kalamansi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang kalamansi. Ang kalamansi ay ang pangalan at ang 5 naman ay ang pang-uri. Kulay asul ang dagat. Ang dagat ay ang pangalan at ang pang-uri naman ay asul. Masaya ang Halloween party. Ang Halloween party ay pangalan at masaya naman ang pang-uri. Ano ang ginawa niyo noong Halloween party? Nag-trick or treat kayo. Ngayon, bilangin natin kung ilang candy ang natanggap ni Rafael noong trick or treat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 lahat. Ilang candy na lang ang matitira kung kinain ni Rafael ang 5? Tama, 11 na lang. Kahunan ang pang-uri sa pangungusap. Ngayon ay magsasagawa tayo ng pangkatang gawain. Bago tayo magsimula sa ating pangkatang gawain, ay hayaan niyo muna akong ipaalala sa inyo ang mga alituntunin sa ating pangkatang gawain. Mga alituntunin, magtulungan sa paggawa ng gawaing nakaatas sa bawat grupo. Makinig at magbigay galang sa bawat kaklase habang nagpapalitan ng ideya. Tapusin ang ginagawa sa takdang oras. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin ang mga gawain. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Para sa unang pangkat, kilalanin ang katangian ng bawat larawan. Sumulat ng isang pang-uri para sa bawat isa. Para sa pangalawang pangkat, gamit ang Crayola, sundin ang panuto sa bawat bilang. Para sa ikatlong pangkat, pagtambalin ang pang-uri sa hanay A sa tamang pangalan sa hanay B sa pamamagitan ng pagguhit ng linya. Ngayon naman ay mag-digital quiz tayo. Piliin ang salitang naglalarawan sa bawat larawan. Pindutin ang tamang sagot.
Ano ba ang ginagawa ng bata? Tama, nagmamano siya. Si Kaloy ay magalang na bata. Magalang. Nagmamano rin ba kayo mga bata? Magaling. Tandaan na ang batang nagmamano ay isang magalang na bata. Tungkol saan nga ang ating tinalakay ngayon mga bata? Tungkol sa pang-uri. Magbigay nga ng halimbawa ng pang-uri. Magaling mga bata. Ngayon ay alam kong handang-handa na kayo para sa ating pagsusulit. Tukuyin ang pang-uri sa bawat pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa ating takdang aralin. Pag-aralan ang larawan. Isulat sa patlang ang tamang pang-uri para rito. Pumili sa kahon. Magaling mga bata! Ngayon ay tapos na ang ating aralin. Sa susunod na naman, paalam!